master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 46 hanggang 50. Ang dakilang security guard. Kabanata 46, hindi pa ito tapos. May mga taong ipinanganak na may napakalakas na aura, isang aura na hindi maaaring gayahin. Mayroon ding ganitong aura ang mga galing sa ilalim ng lupa. Ang ilan ay nagpapakita ng kanilang sarili bilang mga baguhan sa pamamagitan ng kanilang pananamit, ekspresyon, at kilos. Ngunit ang iba, kahit walang anumang partikular na kasuotan, ay maaari pa ring magdulot ng takot sa mga sumusulyap sa kanila. Nakakagulat ang tanawin ng 12 ng mga lalaking sabay-sabay na tumatalon palabas ng mga SUV, kahit papaano ay lubos itong nagpakilabot kay Floyd Hart, ang security guard, na nakatayong nanigas sa parking area, halos hindi man lang naglakas loob na gumalaw. Siyempre, ang mga bumaba sa mga sasakyan ay hindi sumugod na may dalang mga kutsilyo o pamalo, sa halip, nakasando sila sa kani-kanilang mga sasakyan, ang ilan ay naninigarilyo, ang ilan ay nasa telepono, ang iba ay nagkukwentuhan ng walang ginagawa. Dalawa lang sa kanila ang lumapit, isa ay babae, ang isa naman ay matangkad at matipunong lalaki. Hindi naman matanda ang babae, siguro nasa kalagitnaan ng kanyang 20 anyos. Nakasuot siya ng cheongsam, may bandana sa leeg, at matataas na takong. Pula ang kanyang mga labi, nakataas ang kanyang buhok, at sa kanyang kaliwang palso ay may isang parisukat na relo na gawa sa katad, habang ang kanyang kanan ay napapalamutian ng mga Buddha beads. Ang babae ay napakamahinahon, at hindi lumilingon sa paligid, na nagpapakita ng isang tahimik at eleganteng anyo. Ang matipunong lalaking sumusunod sa kanya ay may taas na hindi bababa sa 1 metro 70 metro, kamukha ng isang manlalaro ng basketball. Simple lang ang kanyang kasuotan, isang kulay asul na jacket, maong, at sapatos panglakad. Gayunpaman, may dala rin siyang isang lalagyang gawa sa katad sa kanyang kamay. Hindi nang ahas na lumapit si Floyd Hart at tumayo roon, hindi gumagalaw sa parking lot, hinahayaang dumaan ang eleganteng babae sa kanya. Ang pabango nito ay umaalingasaw sa hangin. Hindi lumabas si Samuel Ross, nakatayo siya sa bintana ng lobby na mula sahig hanggang kisame, may hawak na sigarilyo sa pagitan ng dalawang daliri. Sa kabilang banda, si Benedict Cook ay nakatayo sa loob malapit sa umiikot na pinto, mukhang isang tunay na gwardya. Nasa bintana sa kanang bahagi si Yusuf Zoc, pinagmamasdan ang labas. Umikot ang umiikot na pinto habang itinutulak ito ng maliit na higanti, at pumasok ang babaeng naka-cheongsam, diretso sa bar. Hindi man lang niya sinulyapan si Benedict Cook, o sina Maxwell Ross at Yusuf Zoc na nakatayo sa magkabilang gilid ng bintana na mula sahig hanggang kisame. Medyo na-curious na ang dalawang bartender dahil sa sobrang liwanag ng mga ilaw sa labas ng hotel, tila maraming sasakyan ang dumating. Siyempre, hindi nila alam ang nangyari at hindi nila inaasahan ang anumang away o mga katulad nito, kaya nang lumapit ang babae, sinalubong siya ng dalawang bartender ng may ngiti, at nagtatanong kung paano nila siya matutulungan. Tiyak na dekalidad ang mga tauhan sa isang 5-star hotel. May nag-utos sa akin na iwan ang 800,000 dito, walang pakialam na sabi ng babaeng naka-cheongsam. Maaari mo ba siyang tawagin para pumirma? 800,000. Iwan mo na lang dito. Medyo natigilan ang dalawang bartender. Ehekutibo ba ito ng kumpanya? Pero hindi maliit na halaga ang 800,000, mapanganib kung iiwan mo ito sa front desk. Manam, o baka pwede kang pumirma. Mungkahi ng babaeng naka-cheongsam, habang nakakunot ang noo. Maglalakas loob kaya ang mga babaeng bartender na ito na tanggapin ang 800,000 na ibinabawas niya. Hindi nila kailangang pumirma, nandito na ako. Sigaw ni Yusuf Zoc mula sa likuran, matapos makalapit-malapit sa babaeng naka-cheongsam at sa maliit na higanti. Dahan-daang lumingon ang babaeng naka-cheongsam, gayon din ang maliit na higanti, habang nakatuon ang kanilang tingin sa kanya. Sa loob ng kanyang hiwalay na tingin ay may bahid ng paglalaro,
Matapos ilibot ang kanyang tingin kay Yusuf Zoc, tumango siya, sumulat ka ng sulat, dala namin ang pera. Isang tala. Anong note? Pinaikit ni Yusuf Zoc ang kanyang mga mata. Ibinigay ba talaga nila ang pera? Tungkol saan ito? Sumulat ka lang ng resibo para ipaalam na naihatid ko na ang pera, at natanggap mo na, mahinahong sabi ng babaeng nakacheongsem. Hindi kami maaaring sumulat ng ganoong resibo, singit ni Samuel Ross, habang naglalakad palapit kay Yusuf Zoc. Hindi ka nag-i-issue ng mga resibo, kaya hindi pwedeng iwan ang pera. Iyan ang tuntunin. Sumulyap ang babae kay Samuel Ross at sinabing. Tumawa si Yusuf Zoc, iyo ang patakaran niyan, hindi akin. Kung gayon, pasensya na, pero hindi namin matatanggap ang perang ito, nagkibit-balikat ang babaeng nakasuot ng cheongsam. Sige, pero nasabi ko na kay Otis Queen, kung wala ang perang ito, hindi kami tapos ng laban namin. Hindi pa rin pala tapos si Yusuf Zoc sa kalaban. Tama. Hindi maliit na bagay ang sampal na natanggap ng kanyang kapatid. Ang inumin ba ng ate niya ay kayang idagdag kahit kanino. Hindi pa talaga siya tapos. Kita mo, ang mukha ng kanyang kapatid na babae ay parang mukha ng isang bituin, umaasa siya sa mukhang iyon para maging lubos na sikat sa hinaharap. Kaya, kung tinamaan ito ng babaeng may kagagawan ng isang Meniochis, paano niya ito hahayaang mawala? Kahit tila may impluwensya si Otis Queen at nakapukaw ng matinding gulo, hindi natakot si Yusuf. Marahil ang Yusuf ng nakaraan ay maaaring magpanik at mawalan ng malay pagkakita sa ganoong eksena, ngunit hindi ngayon. Hindi siya nataranta o nalilito, dahil isa siyang invisible, nagtataglay siya ng isang superpower na wala sa mga normal na tao, kaya kinailangan ni Otis Queen na magbayad ng malaking halaga. Iyong 800,000 na kailangan niyang makuha. Hehe, ngumiti ng magaan ang babaeng nakacheongsem, saka tumalikod at naglakad palayo. Malamig na sinulyapan ng batang higanti sina Yusuf Zoc at Samuel Ross, pagkatapos ay sinundan ang babae ng malalaki ang hakbang. Napakamot ng baba si Yusuf Zoc, alam niyang hindi niya basta-basta maaaring kunin ng sapilitin ang pera, kailangan niyang pilitin silang kusang loob na ibigay ito sa kanya. Pagdating na pagkarating ng babaeng nakacheongsem sa umiikot na pinto habang nakasuot ng matataas na takong, biglang nagsalita si Yusuf Zoc, sabihin mo kay Otis Queen na pupuntahan ko siya, at saka, magkakaroon ng interes sa 800,000 na iyon. Hinihintay ka namin anumang oras. Hindi lumingon ang babaeng nakacheongsem, bagkus ay sumagot ito ng walang pakialam bago lumabas. Nang makita ang babae at ang batang higanti na paalis, napakunot noo si Samuel Ross at tumingin kay Yusuf Zoc. Yusuf, ano ang sinusubukan mong gawin? Noong una ay gusto ni Samuel na maliitin ang pangyayari, umaasang makakausap niya ng maayos ang babae at pagkatapos ay mabayaran si Otis Queen ng kaunting pera, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagbabayad nito ay galing sa sarili niyang bulsa. Ngunit hindi ito binitawan ni Yusuf Zoc at iginiit na hindi siya susuko. Mas mahalaga ang mukha ng kapatid ko kaysa sa buhay niya. Kapitan, hindi pa ito tapos, hindi ako nagbibiro. Malamig na pinanood ni Yusuf Zoc habang sunod-sunod na umaalis ang mga SUV, ang kanyang mga labi ay kumukunot ang noo at nagdulot ng isang mapang uyam ng ngisi. Sandaling nagulat si Samuel Ross, pero bigla siyang natawa, sige, gusto mong maglaro. Kasama rin ako ngayon, kaya mababaliw ako sa'yo hanggang dulo. Sisimulan ko ng imbestigahan ang Otis Queen na yan ngayon din. Mabuti, pagdating ng panahon, hahatiin ko ang 500,000 sa pagitan ninyo ni Benedict Cook, natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Haha, maganda pakinggan, pero masakit ang katotohanan. Gayunpaman, dahil gusto mong maglaro, sasamahan kita sa isang napakasayang paglalakbay. Alam ni Samuel Ross, isang maalam sa laro, na hindi nagbibiro si Yusuf kundi gusto niya ng dugo. Bukod dito, nasaksihan na mismo ni Samuel ang kalupitan ni Yusuf noon pa man. Bukod pa riyan, nasangkot na siya, sila ni Yusuf ay nakatali sa iisang tulos, at tila imposibleng magkaroon ng mapayapang resolusyon. Kahit sumuko siya, malamang naiiwan siyang paylay ng kabilang panig, kaya tila mas mabuting sumugal kay Yusuf at magpakabaliw minsan. Buburahin ko muna ang surveillance footage dito. Tuso ang mga walang hiyang ito, at siguradong pupunta sila para tingnan ang kuha bukas. Sabihin mo kina Benedict at Marco Scheidt,
Sabihin mo na lang na hindi nila kami kilala, pabulong na utos ni Samuel sa front desk. Naiintindihan ko, tumanggo si Yusef. Si Samuel ay may karanasan at maingat sa kanyang mga kilos. Pinagmasdan ni Yusef ang papalayong anyo ni Samuel, iniisip sa sarili, kung talagang matutulungan siya ni Samuel na malaman ang lahat tungkol kay Otis Quinn, hindi siya mag-aatubiling mapalapit dito sa hinaharap. Maaasahan si Samuel, ang pagkakaroon ng isang tunay na kaibigan na tulad niya ay mas mahalaga kaysa sa 100 pekeng kaibigan. Samantala, ang babaeng nakasuot ng Cheongsam na umalis ay sakay ng isang Land Rover at tumatawag, "Dauge, nakita na ang mga lalaki, hindi sila makakatakas, may nagmamasid sa kanila." Walang pakialam na sumagot ang boses sa telepono, "Alamin mo ang kanilang mga detalye, pagkatapos ay tawagan mo ako pabalik." Natapos na ang tawag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 47, Kapatid na daw. Sa pinakamataas na pribadong silid ng Imperial Court Nightclub sa Cabecera, isang binata na nasa huling bahagi ng kanyang mga 20 anyos, na nakasuot ng stand-up collar na Zhongshan suit at mukhang medyo matalino, ay humihigop ng red wine habang nakikinig sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng tradisyonal na kasuotang Chino na nag-uulat sa kanya. Bawat isa sa kanila ay natalo sa isang galaw lang, isang suntok na nagpabagsak sa kalaban. Kaya, kung pagbabatayan ang lakas, ito ay maaaring isang panlabas na martial art na sinanay ng perpekto o nasa banggad pa lang ng baguhan. Nako, magkwento ka patungkol sa mga partikular na pangyayari noong panahong iyon, walang pakialam na sabi ng binata. Sa halip na direktang sagutin ang binata, huminto sandali ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan, saka sinabing, "Hindi ito sinasadya, nagkataon lang." Pagkatapos nito, ikinwento niya kung paano nakipagtalo ang kasintahan ni Otis Quinn sa ilang mga estudyante sa kolehiyo, kung paano nakialam si Otis Quinn, at sa wakas, kung paano dumating ang mga reinforcement ng mga babae at iba pa. Nagkataon lang talaga yon, kung ganoon. Basta't nagkataon lang, ayos lang ang lahat. Matandang Wu, paano sa tingin mo dapat itong lutesin? Sabi ng binata habang pinag-cross ang kanyang mga binti. Ano ang sabi ni Ariel Higgins? Ganting tanong ni matandang Wu. Hindi ako nagtanong ng mga detalye, sinabi lang niya na nakita niya ang tao, at binabantayan niya sila. Sinabihan ko siyang mag-imbestiga. Ang binata ay walang iba kundi si Yusef Zok, isang kinikilalang figure sa lipunan ng Cabecera. Marami sa Cabecera ang nakakakilala kay Brother Dao, siya ay mayaman, nagmula sa isang makapangyarihang pamilya, at walang awa, na siyang dahilan kung bakit siya lubos na maimpluwensya sa lungsod. Kaunti lang ang nakakaalam ng tunay na pangalan ni Brother Dao dahil karaniwan siyang gumagamit ng mga alias kapag nasa labas siya, katulad ng Imperial Court Nightclub, na isa sa mga ari-arian niya. Gayunpaman, opisyal na ang rehistradong legal na tao ay hindi siya, kundi ibang tao. Gayunpaman, siya nga ang tunay na big boss, kahit na hindi ito alam ng ilang department manager ng nightclub. Minsan, hindi siya nagpapakita ng kahit ano, pero kapag kilalang kilala siya, kaya niyang takutin ng husto ang mga tao. Pagkatapos mag-isip sandali, sumagot si matandang Wu, "Mas mabuting tanungin si Ariel Higgins. Dapat makuha natin ang impresyon niya tungkol sa tao pagkatapos natin silang makilala. Mahalaga ito." "Sige, siya ang tanungin mo," walang pakialam na sabi ni Kuya Dao, pero nahalata ni matandang Wu na tila may plano na si Kuya Dao. Habang pinag-iisipan ito, napagpasyahan niyang tawagan agad si Ariel Higgins. Total, ang pagkilala sa kalaban at sa sarili ang susi sa tagumpay sa bawat labanan, at ayaw niyang mapahamak si Brother Dao. Si Ariel Higgins, ang babaeng nasa kipaw na naghanap kay Yusef Zok kasama ang isang maliit na higanteng may dalang 800,000, ay isa sa mga pangunahing miyembro ng Brother Dao. Siya ay lubos na mapagkakatiwalaan at mayroon ding kakaibang kakayahan. Nang sumagot ang tawag, diretsyong sinabi ni Ariel Higgins, "Anong problema, Tiyo Wu?" Malapit si matandang Wu kay kapatid na daw, kaya karaniwang tinatawag siya ng mga tao na Tiyo Wu. Medyo misteryoso siya at tinutulungan din niya si Brother Dao na harapin ang ilan sa mga hindi gaanong masarap na aspeto ng kanilang negosyo. "Pag-usapan mo ang engkwentro mo sa lalaking iyon," mahinahong utos ni matandang Wu. "Napaka-arrogant," natatawang sabi ni Ariel Higgins. "Noong umalis ako,
Sinabi pa niya na hindi pa raw tapos ang lahat, pero sa palagay ko ay may koneksyon siya sa Fereni Grand Hotel. Dapat ay mayroon na akong karagdagang impormasyon bukas ng umaga. Sabi niya hindi pa raw tapos. Tumanggo si Old Wu, sige, naiintindihan ko. Pagkatapos sabihin ito, ibinaba niya ang telepono nang hindi na naghihintay ng susunod na sagot at sumulyap kay Brother Dao, magdesisyon tayo pagkatapos nating mag-imbestiga pa bukas. Hindi matalino ang magpadalos-dalos sa mga conclusion ngayon. Hindi sumagot si Brother Dao kay Old Wu, sa halip, inikat niya ang baso ng alak na nasa kamay niya, nabali ang kamay ni Otis Quinn, na para bang isang sampal sa mukha ko. Malamang ay kumalat na ito, kaya may dalawang prinsipyo. Sige, sabi ni Tio Wu, habang bahagyang yumuko. Una, kung mayroon siyang suporta, sirain ang kanyang cultivation level at pilayin ang kanyang mga paa at kamay. Pangalawa, kung wala siyang suporta, patayin mo siya ng direkta at ibenta ang kapatid niya sa Africa. Walang awa si Brother Dao, ang tila casual niyang mga salita ay puno ng balak na pumatay, na nararamdaman maging ni Tio Wu. At kung ang suporta niya ay higit pa sa atin? Maingat na tanong ni Matandang Wu. Nakahinga ng maluwag si Brother Dao habang nakangiti at humigop ng kanyang red wine, bukod sa mga nasa Zhongnanhai, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng suporta? Sa panahong ito, puro pera na lang ang pinagkakaabalahan. Mayaman ako, kaya ko namang pagtrabahuhin ang mga demonyo at gilangin ang mga soybeans. Tandaan mo ito, Matandang Wu. Kapag kinagat tayo ng iba na parang aso, dapat din natin silang punatin na parang mga lobo. Iyan ang prinsipyo ko sa buhay. Gawin mo lang ang sinabi ko. Pero, gusto sanang hikayatin ni Old Wu si Brother Dao na huwag maging padalos-dalos, pero ikinumpas ni Brother Dao ang kanyang kamay ng nakangiti. Alam ko na ang sasabihin mo, baka tungkol sa kanya bilang isang disipulo ng isang internal martial arts school, di ba? Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo, sa panahon ngayon, walang kapantay ang mga kamao para dito. Naglabas siya ng isang tumpok ng daang-yuan na perang papel mula sa kanyang bag at inihagis ito sa mesa. Maaaring marunong siyang lumaban, pati na rin ang pamilya niya, pero sa ilang daan nito, kaya kong lipulin ang lahi niya. Kaya, iyon ang plano. Naiintindihan ko, alam ko na ang gagawin, napagtanto ni Matandang Wu. Hindi naman espesyal ang mga martial artist noong panahong iyon, isa na rito si Mr. Lumipas na ang panahon kung kailan iginagalang ang mga martial arts, ngayon ang mga mandirigma ay maaaring nahihirapang kumita o nagsisilbing tapat na aso at tagapagpatupad ng batas para sa mga mayayaman. Tapos na ang panahon ng mga martial artist, ngayon na ang panahon ng pera higit sa lahat. Nang tumalikod na si Old Wu para umalis, pumatok ang manager ng Imperial Court Nightclub at pumasok. Ang manager ng Imperial Court Nightclub ay isang lalaking malaki ang tiyan, may tiyan na parang sa general, malinaw na isang taong mahilig uminom ng marami. Kuya Dao, may dalawa tayong bagong babae ngayon, isang 18 at isang 19, parehong mahigit 1.7 metro ang taas, mga estudyante sa kolehiyo na nagtatrabaho ng part-time, sariwa na parang mga kulay rosas na kabute, nakita ko na sila, ulat ng matatabang lalaki habang nakatawa habang nakaupo sa tabi ni Kuya Dao. Nakita mo na ba sila? Nakitulog ka ba sa kanila? Agad na nagbago ang mukha ni Kuya Dao. Kanina lang, habang kausap niya si Matandang Wu, tila maayos at mataas ang kanyang uri. Gayunpaman, nang mabanggit ang mga salita ng matatabang lalaki, siya ay natuwa at nagliwanag ang kanyang mga mata. Hindi ako maglalakas loob kung hindi mo muna susubukan. Sumilip lang ako ng kaunti habang nasa interview. Nako, ang lambot. Dinilaan ng matambok na lalaki ang kanyang mga labi. Tumawa ng malakas si Brother Dao, dalhin mo sila rito, bilis. Nako, nakakatakot talaga ang gamot kahapon, hindi pa rin ako nakakabawi. Kailangang patuloy na maglabas ng hangin, patuloy na maglabas ng hangin. Sige. Pero gumamit ka ng proteksyon. Hindi sila mga babaeng nagtatrabaho. Mga batang kolehiyala na to, grabe, halos wala ka nang mahanap na birhen, hinaing ng matambok na lalaki. Tingnan natin pagdating ng panahon. Sa totoo lang ayokong gumamit ng mga ganyan, sabi ni Brother Dao, na mukhang naiinis. Tumanggo ang lalaking chubby bilang pagsang-ayon, oo, ayoko rin.
Ngunit kahit ang mga disenteng pamilya ay hindi na sigurado sa mga panahong ito. Masyadong bulok ang sosyal na kapaligiran. Alin ba talaga ang disente? Lahat sila ay nagbebenta ng mga sombrero, at lahat sila ay nagbebenta rin ng mga berdeng sombrero. Haha, pagkarinig sa sinabi ng matabang lalaki, humagalpak ng tawa si brother daw. Kuwait, alauna ng madaling araw, sa wakas ay natapos ni Ruth Wilcox ang kanyang trabaho. Pagkatapos, isa-isang ipinadala ang lahat ng sasakyan ng kumpanya para ihatid ang mga kasamahang walang sasakyan pauwi, maging si Yusuf Zoc ay nagmaneho ng A8 para ihatid ang Deputy Director ng Marketing Department. 2:00 na ng madaling araw nang sa wakas ay sumakay na sa kotse si Ruth Wilcox, na mukhang pagod na pagod. Ms. Wilcox, dapat sa hotel ka na lang tumuloy. Pag-uwi mo, malapit nang magumaga, sabi ni Yusuf Zoc habang pinapanood siyang pumasok sa kotse, biglang naramdaman na hindi madali ang maging mayaman, talagang abala siya. Nasa bahay ang mga bagahe ko, at kailangan kong mag-impake ng kaunti para sa flight ko bukas ng 9:00 ng umaga, para makatulog ako ng mahimbing, sabi ni Ruth Wilcox habang iniuunat ang kanyang mga balikat. Bakit kailangan mo ng bagahe para sa ilang araw lang? Nagtatakang tanong ni Yusuf Zoc. Nag-isip sandali si Ruth Wilcox at sinabing, babalik ako sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Ang iba ay nasa bakasyon, kaya mananatili sila para masiyahan sa Shanghai. 2 o 3 araw na lang at kailangan mo na ng bagahe. Kumunot ang noo ni Yusuf Zoc, iniisip na ang abala ng mga babae. Tiningnan ni Ruth Wilcox si Yusuf Zoc, hindi mo ba pinapalitan ang damit panloob mo araw-araw? Sige, magdadala kami ng bagahe. Pag-amin ni Yusuf Zoc, dahil alam niyang maraming babae nga ang nagpapalit ng kanilang mga panloob araw-araw, at si Ms. Malinaw na isa si Wilcox sa mga babaeng iyon. Ms. Wilcox, may gusto sana akong itanong sa iyo, kung ayos lang, sabi ni Yusuf Zoc habang nagmamaneho, pagkatapos mo sa mga gawain mo, maaari ba tayong magstay ng 1 araw pa sa Shanghai? Mag-iiwan ng dagdag na araw. Para saan? Nagulat si Ruth Wilcox, pero ngumiti siya at sinabing, gusto mo rin bang magpalipos ng 1 araw sa Shanghai? Siyempre, maganda pakinggan yan. Maghintay tayo ng 1 araw. Dinilaan niya ang dila niya, halos madulas siya. Mahusay, salamat, binibini. Wilcox, pupunta rin ang kapatid ko sa Shanghai, pwede tayong 3 magsama-sama. Nakangiting sabi ni Yusuf Zoc. Pupunta rin ba ang ate mo? Bukas, tanong ni Ruth Wilcox, nalilitong sabi. Oo, nagpabook ako ng ticket niya sa hotel kanina, nasa iisang flight namin siya, sabi ni Yusuf Zoc. Sa ilang oras na iyon, abala rin siya sa pag-aayos ng biyahe ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng isang airline booking service na available sa hotel, kaya nagpabook siya kay Sarah Zoc ng upuan sa 9:00 ng biyahe. Nakapag-book ka na ba ng matutuluyan sa Shanghai pagkatapos ng flight? Tanong ni Ruth Wilcox, habang bahagyang iniiling ang kanyang ulo. Hindi pa, itatanong ko sana kung saan tayo matutulog, para makapag-book din ako ng hotel para sa kanya. Mas madali ko siyang alagaan kung magkasama na lang tayo, prangkang sagot ni Yusuf Zoc, tutal, hindi naman iyon anumang lihim o kaiya-hiya. Sumagot si Ruth Wilcox, hindi mo na kailangang mag-book para sa kanya, magkasama tayo. Ako na ang bahala sa mga pagsasaayos. Ayos lang ba? Tanong ni Yusuf Zoc, habang sumusulyap sa kanya mula sa rearview mirror. Tinignan ni Ruth Wilcox si Yusuf Zoc, magmaneho ka lang, huwag kang dumura. Nakuha ko, gagawin ko, nakangiting sagot ni Yusuf Zoc, habang binilisan ang pagtakbo. Ms. Hindi masyadong nagsalita si Wilcox. Sa kabila ng kanyang malamig na panlabas na anyo, mayroon siyang mainit na puso, isang mabuting babae. Siya nga pala, nilock ko yung milyon mong pera sa safety deposit box sa opisina ko. Kailan mo tatanggapin iyan? Biglang naalala ni Ruth Wilcox ang usaping nagkakahalaga ng $1,000,000, nagulat siya na hindi pa ito nababanggit ni Yusuf Zoc. Iwan mo na lang dyan, may mahigit 20,000 pa ako sa bulsa ko, sapat na yan para makasama ng kapatid ko sa pag-e-enjoy sa Shanghai, sabi ni Yusuf Zoc. Ayaw niyang hawakan ang milyon na iyon, dahil kay Flor Carson iyon. Idedeposito natin sa bangko pagbalik natin,
Kikita ka rin ng interes, walang pakialam na sabi ni Ruth Wilcox. Oo naman, iniisip ko talaga kung paano ko gagawing mas malaking pera ang milyon na yan. Hindi naman talaga akin yan, pero pwede ko naman itong ipuhunan. Simple lang akong tao, wala akong maisip na anumang kumikitang pamamaraan, pag-amin niya. Maaari kang mamuhunan sa ilang pondo o stocks, mungkahi niya. Hindi ko talaga alam yan. Tulungan mo akong manggal-akal. Nag-aalangan na tanong ni Yusuf Zoc. Mas mabuting huwag, hindi rin ako nangangalakal, agad na umiling si Ruth Wilcox, na kinumpirma na hindi siya mahilig manggal-akal ng stocks. Habang nag-uusap sila, nakarating sila pabalik sa villa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi agad bumaba ng kotse si Ruth Wilcox. Sa halip, si Yusuf Zoc ang naunang lumabas para mag-isip. Ang totoo, palabas lang ang tseke ni Yusuf Zoc. Kayang kumalat ng telekinesis niya ng 15 metro, kaya lahat ng nasa loob ng saklaw na iyon ay nasa isip na niya. Walang panganib sa villa ngayon. Matapos makakuha ng signal mula kay Yusuf Zoc, lumabas si Ruth Wilcox ng kotse. Malamig at malinaw ang hangin, nakauwi na si Mia sa sarili niyang tahanan. Sumama ka sa akin sa itaas, medyo natatakot ako. Marahil ay nanginginig pa rin sa pangyayari noong nakaraang gabi, natakot si Ruth Wilcox na baka may biglang sumulpot sa itaas, kaya maagap niyang hiniling kay Yusuf Zoc na samahan siya. Ngumiti si Yusuf Zoc, sige, hahanapin kita. Kung gayon, makakatulog ka ng mahimbing, dahil alam mong wala kang dapat ipag-alala tungkol dito kasama ako. Pagkasabi nito, nauna na siyang umakyat sa hagdan. Pero naramdaman ni Ruth Wilcox na may mali, kakaiba ang kinikilos ni Yusuf Zoc. Napansin niyang hindi na ito sumasagot pa. Kung nangyari ito noong nakaraang araw, malamang na nasa sabik si Yusuf Zoc, at magbitaw ng mga walang katuturang komento. Pero ngayon, hindi na siya nagdadabog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 48, ang maliliit na trick ng kalihim. Wala talaga sa mood si Yusuf Zoc para magbiro ngayong gabi, ang isang dahilan ay dahil abala siya, ang isa naman ay dahil wala si Lara Toff ngayong gabi. Dahil iisang lalaki at isang babae lang ang kasama sa kalaliman ng gabi, tila hindi angkop na makipagbiroan kay Ruth Wilcox, at iyon ang dahilan kung bakit siya naging seryoso. Pagkatapos ng maikling paglalakad sa ikalawang palapag, at sulyapan pa ang boudoir ni Ruth Wilcox, tumalikod siya at nagtungo sa ibaba. Si Ruth Wilcox din ay hindi nagsalita, ni nagtanong ng kahit ano. Masyado lang siyang pagod at inaantok, puno ng mga bagay tungkol sa kumpanya ang kanyang ulo, kaya umaasa rin siyang makapagpahinga ng maaga. Pagkababa ng hagdan, tinawagan ni Yusuf si Samuel Ross para ipaalala sa kanya na maging mapagmatsyag ngayong gabi. Total, nanunuluyan pa rin si Sarah Zoc sa hotel, at kung magpas siya si Otis Quinn na magkunwaring bastos at tangkaing mag-raid sa hating gabi para dakpin ang isang tao, huli na ang lahat para magsisi. Ang mga nakikisalamuha sa lipunan ay hindi masusukat sa pamamagitan ng normal na pangangatwiran, kaya't ang pag-iingat ay pinakamahalaga. Pinag-isipan na ito ni Samuel Ross at nakapaghanda na siya ng maaga. Kuwait, lumipas ang gabi ng walang anumang insidente, at kinabukasan, kinausap ni Yusuf si Sarah, at inutusan itong manatili sa hotel at huwag nang bumalik sa paaralan para sa anumang damit o katulad nito, sa hotel na lang siya maghihintay. At dahil matalino, naunawaan ni Sarah ang intensyon ng kanyang kapatid at wala sa planong umalis. Alas 7:30 ng umaga, bumangon si Ruth Wilcox. Kahit na ipinahayag na niya ang balak niyang matulog ng matagal, habang abala ang kanyang isipan, paano siya makakatulog ng mahimbing. Ms. Wilcox, gising ka na ba? Bumaba ka na para mag-almusal bago lumamig, naghanda na si Yusuf ng almusal, maligamgam na gatas, at pritong itlog. Nagluto ka na ba ng almusal? Suot ang kanyang roba, lumitaw si Ruth sa itaas ng hagdan at ngumiti, kailan ka pa nagluluto ng almusal? Ms. Wilcox, ingatan mo ang sarili mo, sana, pinaikit ni Yusuf ang mga mata. Sa sandaling ito, si Ruth ay lubhang mapang-akit at maalab, ang malaseda na damit ay lalong nagpapatingkad sa kanyang perpektong kurbadong linya. Hindi nang ahas si Yusuf na gamitin ang telekinesis para suriin ang katawan ni Ruth, nitong mga nakaraang araw, pinapanatili niya ang kanyang mga prinsipyo, ngunit ngayon ay lumitaw si Ruth na nakasuot ng kanyang pantulog.
Hindi ba siya natatakot na maging isang pilyo? Dahil sa pagkagulat sa paalala ni Yusef, agad na nagising si Ruth. Dahil nakatayo siya sa itaas at si Yusef sa ibaba, madali para sa kanya na masulyapan ang higit pa sa inaasahan sa ilalim ng kanyang damit pantulog, na nagpabalik sa kanyang silid na parang natapakan ng insekto. Tawa ng tawa si Yusef habang pinapanood ang nahihiyang pagtakas ni Ruth, at natuklasang naranasan din ng eleganteng CEO ang maladalagan niyang mga sandali. Ilang minuto ang lumipas, bumaba si Ruth, namumula pa rin ang mga pisngi, at tinitigan niya si Yusef na parang handa na itong lamunin. Kumain ka na dali, wala akong nakita, sa totoo lang, hindi ako nang ahas na tumingin. Itinulak ni Yusef ang almusal kay Ruth. Wala ka talagang nakita. Tinaasan ni Ruth ng kilay. Hindi talaga. Hindi tama ang anggulo. O pwede nating i-replay, tingnan natin kung masilip ko. Pilyong humajejek si Yusef. Hindi ka maglalakas loob. Matalim na sabi ni Ruth. Syempre hindi. Syempre hindi. Kumain ka na. Paano kung pagkatapos nito ay lumihis tayo ng daan papunta sa opisina para sunduin ang kapatid ko? Mabilis na pagbabago ni Yusef ng usapan. Sige, tumanggo si Ruth, walang pagtutol doon. Siya nga pala, hindi ko naman tinanong sayo, anong meron sa Shanghai ngayon? Syempre, kung sikreto ito ng korporasyon, hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Hindi naman talaga ito sikreto, alam na rin ito ng iba sa industriya, sabi ni Ruth habang kinakain ang kanyang pritong itlog. May lote ang Parker Group sa Sanya na plano nilang paunlarin ng iba-iba, na magsasama ng isang hotel na istilong resort. Posibleng isinasaalang-alang ng Parker Group ang isang estratehikong pagbabago sa kanilang focus sa pamumuhunan, kaya naman bukas ang resort hotel para sa pampublikong tender. Simula nang bumalik ako sa bansa para pumalit bilang CEO ng Fengdo, wala pa akong nagagawang malaking tagumpay, kaya ang pagkuha ng bid sa pagkakataong ito ay maaaring magbigay sa akin ng ilang puntos sa loob ng grupo, at magsisimula na rito ang karagdagang pagpapalawak. Parker Group. Tinaasan ni Yusef ng kilay, ang Parker Group ng pamilyang Nash. Oo, alam mo ba ang tungkol sa kanila? Ngumiti si Ruth. Nakita ko sa balita, yumuko si Yusef, mabilis na inubos ang natirang almusal nang hindi na binabanggit pa ang Parker Group. Siyempre, hindi nakita ni Ruth ang kislap ng pandidiri sa mga mata nito nang yumoko ito sandali. Hindi pagkasuklam kay Ruth, kundi sa pangalang, Parker. Alas 7:45 ng umaga, pagkatapos mag-almusal, nagmaneho ang dalawa papunta sa kumpanya. Hindi lang sina Yusef at Ruth ang papuntang Shanghai, kundi pati na rin ang planning team ng kumpanya, na mahigit 10 tao ang kasama. Nauna nang inanunsyo ni Ruth na kung makukuha nila ang proyekto ng resort, makakatanggap ang planning team ng malaking bonus at libreng biyahe papuntang Shanghai, bukod pa sa iba pang mga benepisyo, kaya sa pagkakataong ito, nagkaisa ang kumpanya sa kanilang pagsisikap na makuha ang proyekto ng Parker. Habang nagmamaneho si Yusef papunta sa pasukan ng hotel, naghihintay na si Sarah, sabik na lumilingga-lingga sa paligid. Sarah, dito ka sa loob. Ibinaba ni Yusef ang bintana at sinenyasan si Sarah. Medyo natigilan si Sarah. Alam niyang nagtatrabaho bilang security ng kumpanya ang kapatid niya, pero bakit ganito na lang kaganda ang sasakyan nito ngayon? Tinted ang mga bintana ng kotse, hindi niya makita kung may ibang tao sa loob, kaya nag-atubili siya. Habang sinusuri niya ang marangyang kotse, biglang bumukas ang pinto sa likurang bahagi ng A8, at lumabas ang isang napakagandang babae na may eleganteng anyo, nakasuot ng matataas na takong at salaming pang-araw, nakangiti habang lumalabas ng sasakyan. Nanatili si Yusef sa driver's seat at hindi bumaba, ngunit nagulat siya nang biglang lumabas si Ruth ng kotse. Personal na naroon si Ruth Wilcox para sunduin ang kanyang kapatid. Kumusta? Ako si Ruth Wilcox, ikaw siguro ang kapatid ni Yusef Zoc, si Sarah, di ba? Naikwento sa akin ng kapatid mo ang tungkol sa iyo, ang ganda mo talaga. Sumakay ka na sa kotse. Papuri ni Ruth Wilcox, ang kapatid ni Yusef Zoc na si Sarah ay mayroong hindi mailarawang likas na kagandahan. Para siyang bagong namumulaklak na bulaklak na parang palo, na hindi pa ganap na nalalatag, dalisay at maputi-puti, walang bahid, at malalangit. Hindi siya yung tipo ng babaeng kahanga-hanga, pero ang kanyang kabataang sigla at likas na alindog ay hindi naman kasing akit ng kahit sinong magandang babae.
Kakaiba ang kanyang kagandahan, yung tipong gugustuhin mong tingnan muli pagkatapos ng unang tingin. Kung ilalarawan siya, kamukha niya ang babaeng bida sa Under the Hawthorn Tree, Hilaw Pa, at Kaibig-ibig. Medyo nabigla si Sarah at tila nagpigil ng sarili. Binigyan siya ni Ruth Wilcox ng impresyon ng isang intelektuwal na kagandahan, at mayroon siyang partikular na kaakit-akit ng ngiti. Kasunod ni Ruth Wilcox, umupo siya sa likuran at saka nagsimulang magsalita. Sa pagkakataong ito, nai-restart na ni Yusuf Zoc ang kotse at sinabi kay Sarah gamit ang rearview mirror, ito si MS. Wilcox mula sa kumpanya, at ako ang nagmamaneho para sa kanya ngayon. MS. Wilcox, kumusta, at salamat, magalang na pasasalamat ni Sarah kay Ruth Wilcox. May dalawang kahulugan ang kanyang mga salita, ang isa ay nagpapasalamat kay Ruth Wilcox sa pagbibigay sa kanyang kapatid ng magandang trabaho, at ang isa naman ay nagpapasalamat sa kanya sa pakikipagkaibigan na pagpapusando sa kanya ni Yusuf. Ngumiti si Ruth Wilcox at sinabing, huwag mo nang banggitin yan, ang kapatid mo ay napakadedikado sa trabaho niya, isang tunay na talento. Salamat sa papuri, MS. Wilcox, natatawang sabi ni Yusuf ng paminsan-minsan. Tiyak na alam ng napakagandang babaeng CEO na ito ang sinasabi niya at pinagmukha pa niya ito sa harap ng kanyang kapatid. Wala ka bang dalang bagahe? Hayagan na hindi pinansin ni Ruth Wilcox si Yusuf at tila mas interesado na lang kay Sarah. Ako, ibinuka ni Sarah ang bibig para magsalita, pero bago pa siya makapagsalita, mabilis na sumingit si Yusuf, hindi ko siya hinayaang magdala ng kahit ano. Bibili tayo ng mga bagong gamit sa Shanghai, walang problema ang pera. Hindi nakapagsalita sina Ruth Wilcox at Sarah, lalo na si Sarah, na labis na napahiya. Ang kapatid niya, na isang driver, ay nagyayabang tungkol sa pera sa harap ng amo. Hindi siya makapaniwala na may lakas ng loob itong sabihin iyon. Patuloy na hindi pinansin si Yusuf, ngumiti si Ruth Wilcox at nagtanong, balita ko nag-aaral ka sa Film Academy. Nag-aarte ka sa mga dula, di ba? Opo, acting class 3, tumanggaw si Sarah at ngumiti, MS. Wilcox, kamangha-mangha kung gaano kakabata para maging CEO ng kumpanya. Ano ang kamangha-mangha tungkol dito? Sa sobrang busy ko, parang mamamatay na ako. Pero kung titingnan mo, sa ugali mo, siguradong magiging malaking bituin ka balang araw. Pag nasa eroplano na tayo mamaya, kailangan mong pumirma ng 12-dosenang autograph para sa akin, para ma-reserve ko ang mga yan. Isang malaking autograph, paano yan? Pipipirmahin ko ang kapatid ko ng 3 araw at 3 gabi para sa iyo. Sigaw ulit ni Yusuf, na hindi alam kung kailan titigil. Nang marinig ang mga salita ng kanyang kapatid, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sarah, napaisip, bakit ganito pa rin ang kanyang kapatid, na sinasabi ang anumang bagay na naiisip niya. Kaya pala may ayaw na sa sweldo niya, di ba? Hamyuni ni Ruth Wilcox. Ahem, ako ang nagmamaneho, mag-usap kayo, Ubo ng 2 beses si Yusuf, marunong laruin ni Ruth Wilcox ang larong ito. Sa ngayon, napagtanto na rin ni Sarah na tila mas matindi ang relasyon ng kanyang kapatid kay MS. Wilcox, pero hindi nagtanong ang matalinong babae, sa halip, aktibo siyang nagsimula ng pakikipag-usap kay Ruth Wilcox tungkol sa mga paksang tulad ng industriya ng libangan at iba pa. Dahil sa pag-aalala na maaalis ang kanyang sweldo, hindi na naglakas loob si Yusuf na magsalita muli hanggang sa makarating sa paliparan. Samantala, tila mas lalong nagkasundo sina Sarah at Ruth Wilcox, at nagplano pang akong saan kakain ng merienda at mamili sa Shanghai pagdating nila. Ang iba pang miyembro ng koponan ng kumpanya ay nagtungo na sa paliparan at hinihintay si Ruth Wilcox. Nang makita nila si Ruth Wilcox na may kasamang babae, lahat sila ay nagulat, nagtataka kung sino ito, at napansin nilang tila napakalapit ng babae kay MS. Wilcox, gayunpaman, nanatili si Yusuf ng 5 o 6 na metro sa likuran. Alam ng mga tauhan ng kumpanya na siya si MS. Ang driver ni Wilcox at malamang na siya rin ang namamahala sa seguridad, kaya hindi na sila nagtanong pa. Iniabot sa kanya ng sekretarya ang tiket sa eroplano ni Yusuf, habang ang tiket naman ni Sarah ay self-service. Sumakay ang grupo sa eroplano, lahat ay nasa economy class. Sa simula,
Medyo malayo ang pagkakaupo ni Sarah at Ruth Wilcox, ngunit pinalitan ni Ruth Wilcox ng upuan ang isang kasamahan niya kay Sarah, at ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang masiglang pag-uusap. Yusef, sino ang babaeng iyon? Sinasadya man o hindi, ang sekretarya na nag-book ng mga tiket ay naupo sa tabi ni Yusef, na medyo malayo rin kay Ruth Wilcox. Hindi ko alam, hindi sinabi sa akin ng boss. Hindi mo ba siya nakikilala? Tugon ni Yusef. Wala akong kakilala mula kay MS. Ang pamilya ni Wilcox. Isa siguro sa mga kamag-anak niya ang babaeng iyon. Oy, Yusef, ano kaya kung uminom tayo sa labas mamayang gabi pagkarating natin sa Shanghai? Ngumiti ang sekretarya, may alam akong bar sa Shanghai na medyo maganda. Madalas akong pumunta roon noong nagtatrabaho ako sa Shanghai. Hayagan na niyayaya ng sekretarya si Yusef na lumabas. Kapag magkasamang nagbibiyahe para sa negosyo ang mga katrabaho sa kumpanya, lalo na kapag halos magkaedad lang sila at walang ibang kasama, mataas ang posibilidad na magkaroon ng relasyon, na kadalasang humahantong sa one-night stands. Ang totoo, mahilig ang sekretarya sa mga one-night stand. Ang pagtamasa ng sarap ng pag-ibig kasama ang iba't ibang lalaki ay isa sa mga paborito niyang libangan. Bagamat walang katayuan ang maliit na gwardya, ang kanyang disenteng itsura at matipunong pangangatawan ay mga bentaha, kaya sa pagkakataong ito, itinoon ng sekretarya ang kanyang pansin kay Yusef para sa susunod nitong romantikong pakikipagsapalaran. Natatakot ako na hindi iyon gagana. MS, ayaw akong paalisan ni Wilcox. Nandito ako para siguraduhin ang kaligtasan niya, pilit na iniiwasan ni Yusef ang sekretarya. Wala siyang interes sa oportunistang babaeng ito, kahit na malalaki ang dibdib nito, mabango, at maganda ang kurba. Siyempre, malamang na hindi rin naman talaga interesado sa kanya ang babae at baka sinusubukan lang nitong mapalapit sa kanya. Total, magkakaibigan sila sa iisang trinsera, at mas magiging maginhawa para sa kanila na bumuo ng alyansa sa harap ni Ruth Wilcox sa hinaharap. Susundan mo pa rin ba si MS Wilcox kapag natutulog siya ngayong gabi? Sagutin mo lang ako ng diretso, bakit ka ba nahihiya? Pag-alit na tanong ng sekretarya. Hindi ako sasama. Pumikit si Yusef at hindi pinansin ang sekretarya, hindi niya nagustuhan ang pabangong suot nito. Kumunat ang noo ng sekretarya. Ano ang problema ng driver na ito? Ang imbitasyon ng isang magandang babae sa isang bar sa gabi ay magpapaisip sa sinumang lalaki, isa itong pagkakataon para sa isang romantikong pagtatagpo. Pero tahasang tinanggihan siya ng maliit na gwardyang ito. Nakakatuwa, tiningnan ng sekretarya si Yusef mula ulo hanggang paa, at nakitang nakakaintriga ang maliit na gwardya. Ang mga taong may karakter ay kadalasang may kakayahan. Inisip lang niya kung gaano kahusay si Yusef sa ibang kasanayan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 49 ang ligaw na doktor. Hindi na pinansin ni Yusef Zoc ang sekretarya ng kumpanya, agad niyang nahalata na hindi ito mabuti, ang tipo ng babaeng laging maluwag ang sinturon. Marahil ito ay dahil sa pagunlad ng lipunan, sa emansipasyon ng mga kababaihan, o sa pag-usbong ng internet, ngunit sa katotohanan, maraming kababaihan ang katulad niya, iyong mga may relasyon ng lihim sa kanilang asawa o kasintahan, karaniwang gumagamit ng WeChat o Momo para mag-ayos ng pakikipag-date, o nakikipaglaro ng malalandi sa mga kasamahan sa trabaho tuwing may mga biyahe sa negosyo. Ang mga babaeng ganyan ay nasa lahat ng dako. Sa puso ni Yusef, ayaw niya sa ganitong uri ng mga babae. Hindi ito tungkol sa respeto o paghamak, medyo bukas ang kanyang isipan, ngunit sa kaibuturan niya, konserbatibo siya. Matatag siyang naniniwala na ang katapatan ng isang babae ang pinakamahalagang bagay, isang bagay na hindi mabibili kahit ng 1,000 piraso ng ginto. Sinulyapan siya ng sekretarya ng kumpanya ng may pang-aakit, pero hindi niya ito ginantihan. Sa katunayan, ang pag-upo sa tabi niya ay nakapagparamdam sa kanya ng pagkailang dahil napakatapang ng pabango nito, ibang-iba sa mga banayad na amoy na suot nina Ruth Wilcox at Miles O'Brien. Habang iniisip si Miles O'Brien, tila nakalimutan nitong tawagan siya kaninang umaga, at hindi rin siya nito tinawagan. Tatawagan ko siya pagkababa ng eroplano, naisip ni Yusef Zoc nang may panandaliang ngiti. Si Miles O'Brien ay isang lubos na kawili-wili at mahalagang babae, tunay na kakaiba. Maayos na lumipad ang eroplano sa mataas na altitude,
at nagsimulang maghain ang magandang flight attendant ng mga inumin tulad ng kape at iba pa sa mga pasahero, may libreng pagkain na nakalaan sa biyahe. Nang makita ni Yusuf Zoc ang flight attendant na itinutulak ang cart papunta sa kanya, nagliwanag ang kanyang mga mata, hindi dahil sa kaakit-akit ang babae, kundi dahil talagang gutom na gutom siya, dahil hindi pa siya nakakain ng buo ng umagang iyon. Tila nabawasan siya ng ilang libra nitong mga nakaraang araw dahil hindi siya nakaramdam ng busog kahit gaano pa siya karami kumain. May nakitang maganda, sayang at hindi siya ang tipo mo. Bulong ng sekretarya ng kumpanya nang may pang-iinis. Automatikong hindi siya pinansin ni Yusuf, ni hindi man lang pinansin ang kanyang komento. Nagpatuloy sa pagbibigay ng pagkain at inumin ang flight attendant, at mabilis na narating ang hanay sa harap ni na Yusuf at ng sekretarya ng kumpanya. Habang ipinamamahagi ng flight attendant ang pagkain sa hanay sa unahan, bigla na lang natambo ng malakas ang kanyang kariton, at mabilis siyang yumuko, isang nagtanong, "Anong problema? Anong problema?" Pasensya na, Alak Petty, kunin mo na ang gamot." Tumayo ang dalawang nasa katanghaliang gulang na tao, parehong nasa edad 35 hanggang 36, ang isa ay lalaking nakasuot at kurbata at ang isa naman ay babaeng elegante rin ang pananamit, ngunit parehong may pagod na ekspresyon sa kanilang mga mukha at malalim na nakasimangot. Mahusay ang memorya ni Yusuf. Naalala niya na ang mga taong nakaupo sa unang hanay ay isang pamilyang may 3 miyembro, may dala ang mag-asawang isang batang babae, mga 10 taong gulang. Hindi siya masyadong nagbigay pansin ng mga oras na iyon, ang tanging alam niya lang ay ang pamilyang ito na may 3 miyembro ay tahimik, tila ba hindi sila nagsalita kahit isang salita simula nang sumakay sila sa eroplano. Tumayo siya, at ang mga nakapalibot na pasahero ay may kuryusong tumingin din sa kanilang direksyon. Ang batang babae ang biglang bumagsak sa kariton. Siyempre, hindi sinisisi ng flight attendant ang batang babae, sa halip, siya ay puno ng pag-aalala, dahil hindi naman ito sinasadya ng batang babae kundi bigla na lamang nagkasakit. Nangangati siya at naninigas ang katawan, sobrang tigas na parang may nararamdamang pulikat, at may lumalabas na bula sa gilid ng bibig niya, nakakuyom ang mga kamay niya na parang may sinusubukang hawakan. Tunay nga, ang batang babae ay nasa gitna ng isang nakakabahalang at nakalulunos na seizure, maging si Zoc, na nakatayo, ay nakita ang masakit na ekspresyon sa kanyang mukha at ang pawis na tumatakip sa kanyang noo. Ang babae, malamang na ang kanyang ina, ay naglabas ng isang puting tableta at pinilit na ibuka ang bibig ng bata para maibigay ang gamot. Tahimik siyang umiiyak, habang ang lalaki ay namumula rin sa paligid ng kanyang mga mata, halatang nahihirapan. Mukhang nalilito ang flight attendant, hindi alam ang gagawin. Pasensya na, sa abala sa lahat, pasensya na. Pagkatapos ibigay ang tableta, kahit patuloy na nanginag ang batang babae, halatang medyo kumalma ang kanyang mga magulang at patuloy na humingi ng tawad sa mga taong nakapaligid sa kanila, tumanggaw pa nga bilang paghingi ng tawad kay Zoc na tumayo na. Ang ibig nilang sabihin ay humihingi sila ng paumanhin sa pag-alarma sa lahat. Ayos lang, anong problema sa anak mo? Ikinumpas ni Zoc ang kanyang kamay para magbigay katiyakan at tahimik na sinuri ang babae gamit ang kanyang banal na kamalayan. Nakakakita siya sa mga tao, naoobserbahan ang dugo, mga meridian, mga organo, at maging ang mga masalimuot na detalye ng utak. Ito ang sukdulang telekinesis, nakakaiba sa kanya. Kahit hindi siya doktor, kaya pa rin niyang tingnan kung may anumang problema sa katawan ng babae. Ito, syempre, medyo biglaan ang tanong ni Zoc, at hindi alam ng mag-asawa kung paano sisigot. Nako, wala naman, nagtatanong lang, ikinumpas ni Zoc ang kanyang mga kamay at bumalik sa pagupo, na nakakunot ang noo. Dahil sa sandaling iyon, nasuri niyang mabuti ang katawan ng dalaga. Mukhang normal naman ang lahat ng organo at istruktura ng katawan ng batang babae, maliban na lang sa may problema sa loob ng kanyang utak. May pinong alambring itinusok mula sa tuktok ng kanyang ulo papasok sa kanyang utak ng mga kamay ng tao. Ang alambre ay napakanipis, hindi metal na alambre kundi parang isang hibla ng buhok, halos hindi mahahalata. "Sir, ma'am, kailangan niyo po ba ng tulong?" Magalang na tanong ng flight attendant. "Hindi na kailangan, salamat." Magiliw na ngumiti ang lalaki sa flight attendant habang karga at dahan-daang naiyuyugyog ang kanyang anak.
Itinulak ng flight attendant ang kanyang kariton papunta sa hanay ni Yusuf, at umorder ito ng ilang piraso ng tinapay at isang bote ng cola. Kumain siyang mag-isa, habang pinag-iisipan ang alambre sa loob ng ulo ng batang babae. Malinaw na ang isang taong nagkokombilsyon at bumubula ang bibig ay may kaugnayan sa utak, at ang alambreng iyon ang susi, malamang ay may pinipindot sa isang nerbiyos o kung ano, kaya naman ito nagdulot ng mga ganitong sintomas. Lumipas ang mga 7 o 8 minuto, at tumigil na ang pag-atake ng mga seizure sa batang babae, tinapos na rin ni Yusuf Zoc ang kanyang tinapay. Umupo ang batang babae, dahan-dahang hinalikan ng batang mag-asawa ang kanyang mukha, at binigyan niya ang kanyang mga magulang ng isang matamis na ngiti nang walang sinasabi. Pinanood ni Yusuf Zoc ang lahat ng ito at, kasabay nito, sa wakas ay nakapagdesisyon na siyang tulungan ang pamilyang ito na may 3 miyembro. Sabi nila, ang pagliligtas ng buhay ay mas mahalaga kaysa sa pagtatayo ng 7 palapag na pagoda, at kahit hindi siya isang mabuting tao, ang makatulong sa iba at magdulot ng kagalakan sa kanyang sarili ay isang birtud. Palaging sinasabihan siya ng kanyang ina na gumawa ng mabubuting gawa at mag-ipon ng moral na kabanalan. Bukod dito, tunay na naantig ang kanyang damdamin nang makita ang isang batang pinahihirapan ng sakit ngunit napakalakas. Siyempre, alam din niyang hindi siya maaaring maging masyadong mapangahas. Kung lalapitan niya sila ngayon, mas lalo lang siyang mahihinala sa halip na makuha ang tiwala ng mag-asawa. At habang naghahanda siyang maghanap ng paraan para makapag-usap sa pamilya, biglang inatake ulit ng seizure ang batang babae sa harap niya. Yuking, huwag mong takutin si Mommy, pakiusap huwag mong takutin si Mommy. Ang dalaga, na hindi pa sumisigaw noon, ay sa wakas ay hindi na nakayanan ng muling suntukin ang kanyang anak, at nagsimula itong umiyak habang karga ang bata. Ang lalaki ay mukhang lubos na talunan at walang magawa. Nakainom na ng gamot, pero nangyari na naman ang mga seizure. Talagang nalulugi sila. Maraming pasahero ang lumingon, nagmadaling lumapit ang mga flight attendant para magtanong kung kailangan nila ng tulong. Kasalanan mo lahat to, kasalanan mo lahat. Sabi ko sumakay tayo ng tren, pero kailangan mong sumakay ng eroplano. Ang pagsakay sa eroplano ay nangangahulugan ng matataas na lugar, na tiyak na magdudulot ng discomfort sa ulo. Kasalanan mo lahat yan, sigaw ng dalaga habang malakas na pinagpapalo ang lalaki, na, namumula ang mga mata, ay umiling sa flight attendant, salamat, hindi kailangan ng tulong. Ang anak namin ay may kakaibang sakit, wala kaming mahanap na lunas sa Beijing, at ngayon ay papunta na kami sa Shanghai para magpagamot. Pero hindi mo siya basta-basta maaaring hayaan na lang na magkaroon ng ganitong mga seizure, maaari itong makapinsala sa utak niya. Biglang malakas na sabi ng isang matandang babae sa harap. Subukan mong kurutin ang filtrum niya, mungkahi ng isa pang matandang lalaki. Sinubukan na namin lahat iyan, wala namang silbi. Sinuri na siya ng mga espesyalista sa Beijing, at hindi nila mahanap ang sanhi ng sakit, sabi ng lalaki, umiiling. Lumingon din sina Ruth Wilcox, Sarah Zoc, at ang iba pa upang tumingin, naantig sa kung gaano kaawa-awa ang pamilya. Kuya, doktor po ako, paano kung ako ang magpatingin sa anak ninyo? Biglang tumayo si Yusuf Zoc, nagpanggap na doktor at nag-alok na ipatingin ang bata. Si Dongmi, na nakaupo sa tabi ni Yusuf Zoc, ay natigilan at pagkatapos ay lubos na naguluhan. Seryoso ba si Yusuf Zoc? Hindi ito oras para sa biro, hindi ba niya nakita kung gaano kaawa-awa ang pamilyang ito? Lumingon si Ruth Wilcox, na parehong nalilito. Mayroon bang anumang bagay na hindi alam ng kanyang driver at bodyguard kung paano gawin? Naroon ba? Bakit ba kailangan lagi siyang nasa gitna ng mga pangyayari? At ngayon, isa na siyang doktor. Anong klaseng internasyonal na biro ito? Mukhang gulat din si Sarah Zoc. Hindi umiinom ang kapatid niya, at kahit umiinom pa siya, hindi siya magsasalita ng walang katuturan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Yusuf Zoc ang gulat at nalilitong tingin mula kina Sarah Zoc at Ruth Wilcox. Lumagpas siya kay Dongmi at lumuhad sa harap ng ama ng babae. Salamat, pero wala nang silbi. Hindi kayang i-diagnose ng pinakamahuhusay na espesyalista sa neurolohiya sa Beijing ang sakit niya. Ipinahayag ng lalaki ang kanyang pasasalamat, bagamat nagdududa siya kung doktor nga ba ang binatang ito, malinaw na mabuti ang intensyon nito.
Isa akong folk doctor, yung tipong walang lisensya sa medisina, pero minsan nakakagamot ng malulubhang sakit ang mga folk remedies. Kung may tiwala ka sa akin, kapatid, kukunin ko ang pulso ng anak mo. Hindi naman siya nito masasaktan kahit papaano. Pero kung wala kang tiwala sa akin, huwag mo nang alalahanin. Doktor na katutubong tao, walang lisensyang medikal. Hindi malakas ang boses ni Yusuf Zoc, pero narinig siya ng lahat ng mga pasaherong kalapit. Ano ang isang katutubong manggagamot? Iyong mga doktor na nakayapak lang ang paa na naglalakbay sa mga rural na lugar nang hindi nakakakuha ng sertipiko ng pambansang medikal na practitioner. Ang mga nakayapak na doktor na ito ay kadalasang nagsasagawa ng medisinang pampamilya, na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Siyempre, maging sa mga karaniwang tao o mga opisyal, ang mga doktor na walang sapin sa paa ay mas madalas na minamaliit kaysa pinupuri. Total, ika-21 siglo na ngayon, at sa pag-usbong ng internet, madalas na nakikita ang pagbubunyag ng mga pandaraya, kabilang na ang mga palabas sa telebisyon ng mga mamamahayag na nagsasagawa ng mga palihim na investigasyon sa mga pekeng doktor at iba pa. Iyan ang mga taong walang kwentang ginagawa, mapanlin lang na kumikita ng pera sa maling paraan. Nag-alangan ang lalaki. Mabuti ang intensyon ni Yusuf Zoc, ngunit nang marinig ang mga salitang, folk doctor, nawalan siya ng tiwala sa ideya. Salamat, binata, sa abala. Bago pa makapagdesisyon ang lalaki, nakapagdesisyon na ang dalaga. Sa isang pamilya, minsan ang mga lalaki ay hindi kasing determinado ng mga babae. Sa panahong ito, maraming kababaihan ang haligi ng tahanan, kung hindi man sa pinansyal, kahit man lang sa espiritual. Siniko niya ang kanyang asawa, senyales na tumayo ito para makaupo si Yusuf Zoc at kunin ang pulso ng kanilang anak. Salamat sa abala, sabi ng lalaki, mukhang isang edukado at sopistikadong tao, hindi naman sa walang pinag-aralan o walang magandang asal, kaya tumayo siya at nagpatuloy sa pagpapasalamat. Ngumiti ng bahagya si Yusuf Zoc, saka umupo sa kanyang pwesto at, nagkunwaring seryoso, hinawakan ang pulso ng dalaga, pinaikit ang mga mata, at sinimulang kunin ang pulso nito. Parang sisabog si Ruth Wilcox. Ano ang ginagawa ni Yusuf Zoc? Ano ba ang nilalaro niya? Labis na nalito si Sarah Zoc, inakala niyang nabaliw na ang kanyang kapatid. Gayunpaman, si Dong Mi ang tumayo na may bahid ng pag-aalala sa mukha at pinagmasdan si Yusuf Zoc ng may interes. Maraming pasahero, kabilang ang dalawang flight attendant, ang tumayo ng may pagtataka, gustong makita kung kayang gamutin ng nagpapakilalang walang lisensyang folk doctor na ito ang mga kumbulsyon ng batang babae. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 50, ang apelyido ko ay Lei, at ang pangalan ko ay Lei Fang. 50, Kabanata 50, ang apelyido ko ay Lei, at ang pangalan ko ay Lei Fang. Pigil ang hininga ng lahat ng tao sa loob ng cabin, tanging ang batang babae lamang ang nanginginig sa sakit. Sa katunayan, maging ang mga flight attendant o ang ibang mga pasahero, lahat sila ay labis na nababagabag sa masasakit na kirot na nararamdaman ng batang babae. Sa makatuwid, sa sandaling ito, ang nagpapakilalang hindi sertipikadong manggagamot sa ilang, kahit na mapagaling niya ito o hindi, ay nagpakita na ng dakilang pagkatao sa pamamagitan ng paglapit upang mag-alok ng kanyang tulong. Siyempre, umaasa rin ang lahat na tunay na mapapagaling ng kakaibang doktor na ito ang sakit ng batang babae at maibsan ang kanyang sakit. Walang alam si Yusuf Zoc tungkol sa pagkuha ng pulso, ngunit upang hindi masyadong halata, nagkunwari siyang tinapa ang pulso ng dalaga. Pagkalipas ng halos 10 segundo, nagkusa siyang iangat ang ulo ng dalaga, itinaas ang mga talukap nito para tingnan ang loob, at pagkatapos ay sinuri ang tuktok ng ulo nito, at dahan-daang hinawi ang buhok nito. Walang kaalam-alam ang lahat sa ginagawa ng kakaibang manggagamot, lalo na ang batang mag-asawa na siyang pinakakinakabahan. Nakatingin si Ruth Wilcox, ang mukha ay may halong pagkalito at kuryosidad, habang ang mga palad ni Sarah Zoc ay pawis na pawis. Mukhang ito nga ang dahilan, kaya ko naman siyang gamutin ngayon, pero pwede ba tayong maghanap ng mas bukas na lugar? Hindi angkop ang lugar na ito. Humarap si Yusuf Zoc sa flight attendant, ayaw niyang tanggalin ang pinong sinulid sa ulo ng batang babae sa publiko. Oo, sumunod ka sa akin.
Agad na tumango ang isa sa mga flight attendant nang magkaroon sila ng mas maluwag na crew rest area. Tara na, senadorias ni Yusuf Zoc sa ama ng batang babae na kargahin ang batang kinukumbulsyon, at mabilis itong sumunod sa flight attendant na nangunguna. Nakaramdam din siya ng pagkaapurahan, habang ang nakikitang mga kumbulsyon ng dalaga ay humahampas sa kanyang puso. Ang isang batang labis na nagdurusa ay tiyak na makakasakit ng damdamin ng sinuman. Marahil ay natigilan sa mga sinabi ni Yusuf Zoc, dali-daling sumunod sa kanya ang mga magulang papasok sa rest area ng flight attendant, habang abalang karga ang kanilang anak. Patahanan mo siya. Oo, umupo ka rito. May kung ano sa ibabaw ng ulo niya. Hinawi muli ni Yusuf Zoc ang buhok sa korona ng dalaga, itinoon ang kanyang telekinesis sa isang partikular na acupoint. Sa ilalim ng kanyang nakatutok na isipan, ang pinong sinulid sa loob ng ulo ng dalaga ay mas manipis pa sa isang buhok at malalim na nakaugat sa kanyang anit. Pinahid ni Yusuf Zoc ang acupoint sa ulo ng babae at pagkatapos ay ginamit ang dalawang kamay para pisilin ang anit malapit sa puntong iyon. Nasa ilalim ng balat ang pinong sinulid, kaya kinailangan niya itong lumabas bago siya makapagpatuloy. Matapos pisilin ng mga 7 o 8 beses, lumitaw ang isang malabnaw na gininto ang batik, at sa totoo lang, mas manipis pa ito kaysa sa ugat ng buhok. Dahan-daang kinurot ni Yusuf Zoc ang nakalantad na gininto ang batik gamit ang dalawang daliri at, sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng mga magulang ng batang babae, ay marahan niyang hinayla. Isang sinulid na mga 3 pulgada ang haba at kulay mapusyaw na ginto ang nabunot. Higit na kapansin-pansin, ang malasinulid na bagay na ito ay napakatigas, at nang mabunot, nakatayo itong tuwid na parang karayom. Sigaw ng mga magulang ng batang babae, sabay-sabay na nakatikip sa mga mukha ng kawalan ng paniniwala, habang ang dalawang flight attendant sa tabi nila ay labis na natakot. Ano itong parang sinulid na metal na bagay na hinugot mula sa ulo ng batang babae? Hindi ito lubos na kahawig ng metal. Tatay, nanay, nang matanggal ang pinong sinulid, tumigil sa pagkumbulsyon ang batang babae. Kahit medyo mapatla pa rin ang kanyang kutis, halatang agad siyang gumaling. Scarlett, niyakap ng mga magulang ng babae ang kanilang anak, habang umaagos ang mga luha sa kanilang mga mata. Kumusta? Kumusta? Ginoo, maaari ko bang ibalita ang tungkol sa pagpapagaling mo kay Scarlett? Sa sandaling iyon, nasa sabik na tanong ng isa sa mga flight attendant na malapit dito, lahat ng pasahero sa cabin ay naghihintay na. Sige. Walang problema, sagot ni Yusuf Zoc pagkatapos ng maikling paghinto. Salamat, maraming salamat. Ang pangalan ko ay Hong Xiaolong, at ito ang aking asawang si Alec Petty. Sa ngalan ng aking anak na si Scarlett Wolf at ng aming buong pamilya, yumuyuko ako sa inyo. Napuno ng luha ang mga mata ni Hong Xiaolong habang yumuyuko ng malalim kay Yusuf Zoc. Si Alec Petty, na karga ang bata at hindi makayuko, ay tumango pa rin upang magpasalamat. Dahil alam niyang mabait si Scarlett, alam niyang ang tiyuhin niyang ito ang nagpagaling sa sakit niya, kaya naman malambing niyang sinabi, "Salamat po, tiyo." Si tiyo ang tagapagligtas ni Scarlett. Sabi ng tatay ko, dapat laging magpasalamat, kaya salamat. Napakabait mong bata, Scarlett. Nalungkot din si tiyo nang makita kang nasasaktan. Pero buti na lang at si tiyo, ang manggagamot na ito sa ilang, ay may kaunting kakayahan. Umupo si Yusuf Zoc sa tabi ni Scarlett Wolf, at buong pagmamahal na hinahawakan ang mukha nito. Oo. Teka, hindi pa rin namin alam ang pangalan mo. Pinagaling mo si Scarlett, at dapat ka naming pasalamatan ng nararapat. Alec, sumulyap si Hong Xiaolong sa kanyang asawa, sinenyasan ito. At agad niyang naintindihan, sabay kuha ng tseke mula sa kanyang shoulder bag. Tunay nga, isang tseke, kumpleto sa mga selyo ng bangko at personal na lagdaang uri ng mga tseke na paunang napagkasundoan sa mga bangko. Ang personal na lagda at ang selyo ng bangko ay bahagyang naselyuhan lamang, habang ang kalahati ay itinago ng bangko. Kapag kinakaltas ang mga zekeng ito, kailangan nilang tumugma sa selyo na hawak ng bangko, at ang tseke mismo ay napaka-espesyal, imposibleng pekain. Hindi inaasahan ni Yusuf Zoc na ganito kayaman ang mag-asawang ito, na maglalabas ng tseke agad-agad. Hindi na kailangan yan. Naisip ko lang na mabait naman kayong dalawa at ang cute naman ng batang babae,
kaya sinubukan ko. Hindi ito para sa pera, kaya't huwag mo akong abusuhin ng pera, at huwag mo akong pilitin ng iba, kung hindi ay magiging galit ako. Hindi pera ang gusto ni Yusuf Zoc, simple lang ang kanyang mga iniisip at motibo, hindi niya kayang makitang nagdurusa ang bata. Ang paggawa ng mabuting gawa ay mahalagang tungkol sa pag-iipon ng ilang karmic merit. Okay, naging mapangahas kami. Maaari ko bang hingin ang iyong kagalang-galang na pangalan, Ginoo, para maging magkaibigan tayo? Si Alec Petty, ang babaeng tila namamahala sa pamilya, ay determinadong ibinalik ang tseke sa kanyang bag ng may banayad ng ngiti at sinabing, pagbaba natin sa eroplano, maaari mo ba kaming bigyan ng pagkain, kung hindi naman kalabisan? Hapunan. Sige. Titignan ko kung may oras ako para dyan. Ang apelyido ko ay Lei, at maaari mo akong tawaging Lei Fang. Tio Lei Fang. Agad na masayang sigaw ni Scarlet Wolf, Tio Lei Fang. Parehong sina Alec Petty at Hong Xiaolong ay napuno ng paghanga, ang tila hindi kapansin-pansing doktor sa probinsya na ito ay talagang mahusay at napakabait din. Samantala, nagbulungan ang dalawang flight attendant na nakatayo sa malapit bago kinuha ng isa sa kanila ang kalapit na pasistem at nagpahayag ng, magandang hapon sa lahat ng pasahero. Mayroon tayong magandang balita. Ang batang babae sa upuan 36, si Scarlet Wolf, ay gumaling na dahil sa ating mabait na kapwa pasahero, si Mr. Lei Fang. Lei Fang, ang pangalang puno ng positibong enerhiya. Nang marinig ang balitang ito, agad na naghiyawan ang mga pasahero sa loob ng sasakyan. Tunay ngang pinagaling ng doktor sa probinsya ang batang babae. Milagro, lubos na mapaghimala. Sulit ang paglalakbay na ito para lang masaksihan ang isang nakaka-inspire na kwento ng positibong enerhiya. Pinagaling niya talaga ang batang babae. Nagpalitan ng tingin sina Sarah Zoc at Ruth Wilcox, at natulala ang sekretarya, gayon din ang iba pang mga kasamahan sa kumpanya, pawang tinamaan ng kidlat sa gulat. Si Yusuf Zoc ay isang security guard lamang sa kanilang kumpanya, na kamakailan lamang ay nagsilbi bilang MS. Ang pansamantalang driver ni Wilcox. Pero itong gwardya at driver na ito ay isa ring doktor. At hindi lang basta doktor, kundi isa na kayang gawing milagro ang hakluban. Iyan si Dr. Lei. Dr. Lei. Sa rest area ng mga flight attendant, nakangiting sabi ni Alec Petty, pwede ko bang makuha yan? Itinuro niya ang manipis na sinulid sa kamay ni Yusuf Zoc. Dapat hibla ito. Iniabot ni Yusuf Zoc ang manipis na sinulid kay Alec Petty. Tungkol sa iba pa, hindi na niya sinabi, at hindi na nagtanong pa si Alec Petty. Malinaw, may sadyang naglagay ng sinulid sa ulo ng batang si Scarlet Wolf. Tiyak na may mga kaaway ang pamilya niya, at ang mga kaaway na iyon ay hindi ordinaryong mga kaaway. Tila may nahulaan sina Alec Petty at ang kanyang asawang si Hong Xiaolong, ngunit hindi nila ito sinabi kay Yusuf Zoc, at hindi rin naman ito nagtanong. Bumalik na muna kayong lahat, magpapahinga lang ako rito sandali, ayos lang ba? Sabi ni Yusuf Zoc sa dalawang flight attendant. Ayaw na niyang bumalik at umupo muli. Una, ayaw niyang maging sentro ng atensyon ng mga pasahero ng cabin, at pangalawa, ayaw na niyang umupo sa tabi ng sekretarya. Walang problema, walang problema. Tuwang-tuwa ang dalawang flight attendant nang marinig nilang gusto na niyang manatili at magpahinga rito. Matapos makitang pagalingin ni Yusuf Zoc ang batang babae, naisip nilang ipatingin din sa kakaibang doktor na ito ang sarili nilang mga karamdaman. Kahit hindi naman sila may sakit, napakahalaga pa rin na makuha ang numero ng cellphone niya para sa mga emergency sa hinaharap na may kinalaman sa malulubhang sakit sa pamilya. Kung gayon, babalik muna tayo, at maaari tayong mag-usap papagdating natin sa Shanghai, sabi ni Alec Petty at Hong Xiaolong, tumanggo kay Yusuf Zoc bago lumabas. Isang flight attendant ang naghatid sa tatlo palabas, habang ang isa naman ay nanatili at sabik na nagsabing, Mr. Lei Fang, ano ang maipapainom ko sa iyo? Mayroon kaming tsaa at kape, pati na rin mga soft drinks, at mainit na tubig. Itim na tsaa, pakiusap. Salamat. Ngumiti si Yusuf Zoc sa flight attendant, na napakaganda, maputi, at matangkad, lalo na sa uniforme ng flight attendant, napakaganda talaga. Nang dinalhan siya ng flight attendant ng black tea, sinulyapan din ni Yusuf Zoc ang name tag nito, na may nakasulat na Ainsley McCann.
Nang makita ang pangalang iyon, medyo naguluhan si Yusuf Zok. Ang Ainsley, ba ay isang apelyido na nakalista sa 100 apelyido? Tila napansin ng flight attendant na nakatingin si Yusuf Zok sa name tag niya, kaya bahagya siyang ngumiti at sinabing, nagtataka ka ba kung bakit may apelyidong Ainsley? Oo, Ainsley ba talaga ang apelyido mo? O pangalan ba yan sa entablado? Mausisang tanong ni Yusuf Zok. Paliwanag ni Ainsley McCann, Mongolian ako. 4 ang karakter ng apelyido ko, kaya gumamit ako ng salin na homophonic sa wikang Chino, at Ainsley, ang naisip ko. Biglang naintindihan ni Yusuf Zok. Ginoo. Lei Feng, pwede mo bang kunin ang pulso ko? May sakit din ako, prangkang sabi ni Ainsley McCann, na namana ang katapangan na tipikal ng mga Mongolian. Hindi siya nagpigil, iniabot ang kamay niya kay Yusuf Zok para mahawakan nito. Siyempre, gusto niya talagang ipasuri ng kakaibang doktor na ito kung mayroon siyang anumang karamdaman. Ito, titingnan ko lang. Si Yusuf Zok, na nagbabalak sanang mag-relax dito, ay nilapitan ng isang magandang flight attendant na inilahad ang kamay niya para mahawakan niya, kaya naisip niyang bakit hindi niya samantalahin, libreng paghawak naman iyon. Total, wala namang mawawala, at dahil may oras pa siya, bakit hindi makipagkwentuhan tungkol sa buhay at makipaglandian ng kaunti sa isang magandang flight attendant? Nagpakitang gilas si Yusuf Zok, nilagay ang 2 daliri sa pulso ni Ainsley McCann, saka pinakawalan ang kanyang telekinesis, na direktang tumagos sa damit ni Ainsley. Dahil hinahayaan niya itong tingnan, at hawakan, susuriin talaga siya nito, kahit man lang para tingnan kung may mali sa katawan nito. May regla ka, panahon ngayon ng buwan, di ba? Medyo namula ang mukha ni Yusuf Zok. Nang makita agad ni Ainsley McCann sa kanyang telekinesis ang katawan niya, napansin niya agad na may regla ito. Nang marinig ni Ainsley McCann na binanggit ang tungkol sa kanyang regla, napaawang ang bibig ni Yusuf Zok na parang hugis o na parang itlog na magkakasya sa loob, dahil labis siyang namangha. Alam ba talaga ng walang lisensya at taga-probinsya na doktor na si Lei Feng na may regla siya dahil lang sa pulso niya? Hindi ka panipaniwala.